Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Lumikas na ang ilang residente sa Cagayan dahil sa Bagyong Marce. Ayon sa Office of Civil Defense Region 2, apektado mga lugar malapit sa ilog ng Cagayan at may banta ng pagbaha at landslide. Kaya muling lumikas sa mga dati nang naapektuhan ang mga bagyong Christine at Leon. Nakatas na ang signal number 3 sa ilang lugar sa Cagayan at maaari pang itaas ang babala ng bagyo kapag naglandfall na si Marce mamayang hapon o bukas ng umaga. Kasi po sila po yung mga nandun sa mga gilid ng ating Cagayan River at sila po naman ay yung mga nandun sa mga lugar na pwedeng magkaroon ng localized flooding at pwedeng pagguho ng mga lupa. So sila rin po yung mga kababayan natin na naapektuhan itong mga nagdaang mga bagyo. Hataw Balita ngayon. Muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bicol upang magbigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa probinsya ng Camarines Sur at Albay, namahagi ang Pangulo ng kabuuang 100 million pesos na financial aid kung saan tumanggap ng tig 10,000 pesos ang 5,000 magsasaka mula sa 15 munisipalidad. Nilinaw ng Pangulo na layunin niyang mapabilis ang pagbangon ng rehiyon mula sa kalamidad at tiniyak na ang tulong ay direktang mapupunta sa mga pinakaapektadong pamilya. Namigay rin siya ng crop insurance sa ilang magsasaka upang makatulong sa kanilang pagbangon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pangamba ang ilang kongresista sa timing ng pagbiyahe ni Atty. Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, kasunod ng imbitasyon ng House panel para sa isang investigasyon. Ayon kay Representative Jude Zasidre, maaaring magduda ang publiko sa kanyang hindi pagdalo, lalo na't marami umanong hindi nasagot sa tanong sa hearing. Kinumpirma naman ng tanggapan ni BP Duterte na personal ang biyahe ni Lopez at walang kaugnayan sa kanyang trabaho sa Office of the Vice President. The circumstance surrounding the departure of the COS is really puts in everyone's mind the question bakit. The timing is very suspicious. Hataw Balita ngayon. Nag-abiso na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa nakatakdang pagdinig ng House Quadruple Committee ngayong araw kaugnay ng war on drugs ng nakarang administrasyon. Sa liham na ipinadala para kay Representative Robert Ace Barbers, overall chairperson ng House Quadcom ni Attorney Marty Delgra, counsel ng dating Pangulo, iginit nitong duda ang kliyente nito sa integridad, independence at katapatan ng Quadcom na makapagsagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Iginit din ito na nasabi na ng dating presidente ang lahat ng nais nitong sabihin tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon at maging ang issue sa umano'y extrajudicial killings. Hataw Balita ngayon. Pag-aaralan ng Department of Justice kung tama at nasa proseso ang pagkakadismiss ng mga kaso ng extrajudicial killings sa panahon ng administrasyon ng Duterte, kaugnay ng war on drugs. Ayon kay National Prosecution Service Prosecutor General Richard Padulyon, walang limitasyon para mag-imbestiga sa mga cold cases at titignan ito ng DOJ, kasama ang kasalukuyang liderato ng Department of the Interior and Local Government. Inanunsyo rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magtatayo sila ng task force na binubuo ng mga prosecutor at NBI agents para mag-imbestiga sa mga kaso ng EJK. Hataw Balita ngayon. Aabot na sa mahigit 31 million pesos ang kabuuang halaga ng cash na nakuha sa ni-raid na pogo sa Bataan kung saan 2 milyon dito ay iba't ibang foreign currency habang 29 million naman ay Philippine peso. Hindi pa nabubuksan ng mga otoridad ang 12 bolts sa nasabing pogo dahil hinihintay pa ang warrant mula sa korte para dito.
Samantala, may 200 sakahan sa Central Luzon ang pag-aari ng mga foreign national ang iimbestigahan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Nais malaman ng PAOC kung may kinalaman ang nasabing lupa sa anumang iligal na aktibidad gaya ng pogo. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Senator Rapi Tulfo na hindi sakay ng SUV na pumasok sa EDSA busway ang sinumang senador na may-ari o nang mangyari ang insidente. Gayunman, isiniwalat naman itong may kamag-anak na senador ang pasaherong sakay ng SUV, bagamat tumanggi itong banggitin ang pangalan ng mga konektado sa may-ari ng viral na sasakyan. Nais ding alamin ng mambabatas kung bakit agad na kinumpirma ng Land Transportation Office o LTO na fake umano ang ginamit na plaka ng sasakyan, gayong lumalabas na ito nga ay konektado naman sa isang senador. Kasi sa ngayon, ang nangyari, na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Hataw Balita ngayon. Maaaring humarap sa kasong kriminal at administratibo si former Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio matapos ang insidente ng umano'y pagmamaltrato sa isang janitor sa raid sa Bataan noong nakaraang linggo. Ayon kay PAOC Undersecretary Gilbert Cruz, tinanggal na si Casio sa kanyang pwesto bilang tagapagsalita at isinailalim sa preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Humingi na rin ng paumanhin si Casio at inamin na ang insidente ay isang pagkakamali. Hataw Balita ngayon. 7 individual ang naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group sa magkasunod na operasyon sa Valenzuela, Cainta, Quezon City at Maynila dahil sa iligal na pagbebenta ng registered SIM cards online. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancillo, nagkakahalaga ang SIM cards mula 14 pesos hanggang 350 pesos kada isa, lalo na kung nakalink ito sa verified payment service accounts. Bawal sa batas ang magbenta ng registered SIM, kaya maharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa SIM Registration Act at Anti-Financial Account Scamming Act. Hataw Balita ngayon. Patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers na nasa ilalim ng Seasonal Workers Program kasunod ng 6 na kababayan na napaulat na nasawi. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ipinagpaliban muna ang proseso ng mga manggagawa mula sa 7 lokal na pamahalaan dahil sa mga kaso ng illegal recruitment. Sa ngayon, umabot na sa 6,100 OFWs ang nakapag-avail ng programa kung saan 4,112 ang kasalukuyang nagtatrabaho, 1,648 ang natapos na ang kontrata at 399 ang may unfinished contract. And for that reason, 7 LGUs, the processing of workers from 7 LGUs have been put on hold for various reasons. Mainly because we have found cases of illegal recruitment in these LGUs, illegal recruitment of seasonal workers. So 7 LGUs. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng Department of Finance o DOF na walang utos mula sa Supreme Court para ibalik ang 60 billion pesos na sobra-sobrang pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nailipat sa National Treasury. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, ang temporary restraining order ng Korte Suprema ay tanging nagsuspindi lang ng paglilipat ng pondo. Samantala, inihayag ni Senator Risa Hontiveros na ang pondo ay ginagamit para sa mga proyektong infrastruktura tulad ng flood control at railway projects na may kasunduan sa mga international agencies. Hataw Balita ngayon.
Inihain sa Kamara ang panukalang ipagpaliban ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections from May 11, 2025 to May 11, 2026 upang mas mapaghandaan pa umano ang ng mga stakeholder ang democratic transition. Kasama sa may akda ng panukala sina House Speaker Martin Romualdez at iba pang lider ng Kamara. Gayunman, tinutulan ito ni Representative Mujib Hataman at nanawagang magkaroon muna ng public consultations para protektahan ang karapatan ng mga mamamayan sa pagboto. Ayon kay Representative Zia Lonto Lajong, maglulunsad ng public at committee hearings upang malaman ang opinyon ng mga apektadong komunidad. Hataw Balita ngayon. Gustong malaman ng Commission on Election o COMELEC kung paano naggamit at nakaapekto ang Artificial Intelligence o AI sa naging resulta ng botohan sa nakaraang US presidential election. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, inaasahan ng komisyon na marami rin ang gagamit ng AI sa halalan sa Pilipinas sa susunod na taon, kaya babantayan nila ang posibleng pagkalat ng deepfakes at fake news gamit ang nasabing artificial intelligence. Naglabas na rin ang COMELEC ng mga patakaran kung saan kinakailangang ideklara ng mga kandidato o partido ang paggamit ng AI sa kanilang campaign materials. Call farms ang meron ng mga nakarang eleksyon, pero ngayon ini-expect natin that because of the advent of modern technologies, especially yung deepfakes, softfakes, and such other programs, sigurado yung misinformation, disinformation, and fake news, napakalawak niyan dito sa atin. Hataw Balita ngayon. Isang barkong pagdigma ng China ang bumuntot sa Ajex Dagitpa Joint Exercise ng mga puwersa ng Pilipinas sa Kota Island Kalayaan Group of Islands. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi naman naantala ang nasabing pagsasanay dahil sa insidente. Muling nilinaw ng AFP na ang layunin ng pagsasanay ay ang pagpapabuti ng kakayahan ng Pilipinas sa depensa at interoperability ng mga puwersa nito at hindi upang magtulak ng provokasyon. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang Philippine Air Force ukol sa pagdami ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid na iligal na pumapasok sa airspace ng Pilipinas. Ayon kay Brigadier General Leo Pontanilla, Commander ng 5th Fighter Wing, mahirap matukoy kung saan nagmula ang mga sasakyan dahil hindi sila humihingi ng permiso at may mga pagkakataong malapit na sila sa 12-mile limit. Dahil sa limitadong kakayahan ng Philippine Air Force, sinabi ni Pontanilla na hindi nila kayang ma-intercept ang mga ito. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naubos na ang Quick Response Fund ng pamahalaan dahil sa mga sunod-sunod na bagyo na tumama sa bansa kamakailan. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na naglaan na sila ng karagdagang pondo upang muling mapuna ng QRF at matulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga apektadong komunidad. Ipinahayag ng Department of Budget and Management na may mga karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF at iba pang mga pinagkukunan na maaaring gamitin para sa patuloy na relief at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Hataw Balita ngayon. Dalawang Chinese research vessels na siyang Yang Hong 03 at Zhang Jian ang nakita noong Martes sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa Benham Rice. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng pumasok ang mga barko sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas upang iwasan ang bagyong Marce. Gayunman, tiniyak nito na hindi dapat mabahala dahil bukod sa Chinese vessel ay maaari ring ibang foreign fishing boat na nasa sinasabing lugar. Hataw Balita ngayon. Isang intelligence command ang itinatag ng Armed Forces of the Philippines, AFP, upang tugunan ang mga nagbabagong hamon sa seguridad ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla,
Nakatuon ang AFP sa pagpapahusay ng koordinasyon ng mga intelligence units upang mas maging epektibo laban sa mga bagong banta. Ang Intelligence Command Unit ay pangungunahan ng bagong promote na si Lieutenant General Ferdinand Barandon. Lubog pa rin sa tubig baha ang isang barangay sa bayan ng Santa Cruz, Laguna matapos ang pananalasa ng mga bagyong Christine at Leon. Mahigit 1,000 mga residente pa rin ang nananatili sa evacuation center. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita ngayon. Ilang linggo na ang nakakaraan matapos manalasa ang bagyong Christine at Leon, ngunit hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga bahay ng mga residente sa Barangay Santissima, Santa Cruz, Laguna. Kailangan pa rin nilang manatili sa evacuation center dahil aabot hanggang bewang ang taas ng tubig. Kasi nung una pa pong bagyo, bago po itong Christine, pero nung una po nakauwi na po sila ng mga 5 days. Bigla po uling nagkaroon ng anunsyo ng bagyo, yung Christine, na mas malakas po sa unang bagyo. Kaya nagbalikan po uli dito. Kasi po mas lumalim po yung tubig doon po sa lugar namin. Aabot sa 800 pamilya ang naka-evacuate habang 75% ng buong barangay ang apektado pa rin ng baha. Ayon sa mga residente, hindi na bago sa kanilang lugar ang ganitong sitwasyon dahil malapit lamang sila sa Laguna de Bay at Santa Cruz River. Talagang ganyan, dumarating sa puntong pagmalakas ang bagyo at sobra-sobra tubig, ganyan, bumabaha. Sanay na kami. Ganun pa man, tuloy pa rin sa paghahanap buhay ang mga taga-barangay Santissima sa kabila ng nararanasang problema. Kailangan pa rin umano nilang kumayod upang magkaroon ng pangtustos sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kailangan po maghanap buhay kasi may mga bata pong nag-aaral. Tsaka po siyempre hindi po naman lahat iaasa mo sa rasyon. Ayon sa barangay official, hindi sila tumitigil sa pagbibigay ng rasyon sa bawat pamilyang apektado. Ang pamimigay namin ng ayuda lahatan. Kung ilan ang bilang ng pamilya, 3,008 families. Nagbabalot kami ng para sa 3,008. Nung una, 3,005 lang, hindi kasama yung ibang nakabakwis. Kulang at kulang pa rin. Hindi namin malaman ba nung nangyayari yung ganun. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Idineklara na drug-free workplace ng Dangerous Drug Board ang 4 na Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 4A matapos isailalim sa mandatory random drug testing ang mga tauhan nito. Nagbabalik si Christian Lopez. Hataw Balita ngayon. Drug-free workplace na ang Police Provincial Office ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at ang Regional Mobile Force Battalion 4A ng Calabarzon Region. Kasunod ito ng deklarasyon ng Dangerous Drugs Board o DDB kahapon November 6. Well, one thing is very important, na-affirm natin na our police officers as persons in authority are drug-free individuals, no? At they are setting the example as role models na ang ating kapulisan ay dapat tularan ng ating mga kababayan, ng mga pamayanan, ng ating sambayanan in maintaining drug-free lifestyles. Kasi kasama yan sa integridad na meron ng ating mga police officers as one of the primary duty bearers ng ating kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay DDB Undersecretary Earl Saavedra, sumailalim muna ang PNP personnel ng bawat Police Provincial Office sa mandatory drug testing. Well, there is a criteria, no, na sinusunod. Kasama dyan yung ating drug testing. So dapat walang nag-positive sa mandatory random drug testing. And in the case of these police offices na nabigyan natin ng drug-free workplace distinction, sa kanilang mga ginawang mandatory random drug testing, walang nag-positive. So that establishes the fact that they're qualified first and foremost to receive the distinction and the recognition. Kasabay nito, binigyan din ng pagkilala ang mga individual na naging katuwang para maging drug-free ang isang barangay o bayan. Nagpapasalamat po kami dahil sa katulad po naming maliliit na kawani ng ating gobyerno, nabigyan po kami ng pagkakataon na nakita po nila yung aming pagsisilbi
na ginagawang serbisyo sa aming barangay. Nagpapasalamat po ako ng marami sa kanila dahil sa pagbibigay po ng ganitong recognition sa aming mga, kahit na po kami mga malilit na nasa baba lamang po ay naaalala po nila kami. Samantala, minsan ang idiniklara na drug-free workplace ang Police Regional Office Calabarzon Region noong April 30 at ang Quezon Police Provincial Office noong September 9 sa kaparehong taon. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Panalo na bilang ika-47 presidente ng Estados Unidos si Donald Trump. Nagbigay naman ng mga pagbati ang mga lider ng iba't ibang bansa sa bagong president-elect. Ito ang umahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita ngayon. Nanalo si Republican presidential nominee Donald Trump sa mga key battleground states ng Pennsylvania, North Carolina at Georgia. Wagi rin ito sa mga konserbatibong estado gaya ng Florida at Idaho. Ang pagkapanalo ni Trump sa Wisconsin ang nagdala sa kanya sa mahigit 270 electoral votes na kailangan para manalo sa eleksyon. Sa kanyang election remarks sa Palm Beach Convention Center sa Florida, nangako si Trump na hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya natutupad ang isang malakas at maunlad na Amerika. Kinansela naman ni Vice President Kamala Harris ang kanyang election night appearance sa Howard University sa Washington, D.C. nang nanguna si Trump sa mga naunang resulta. Nanalo si Harris sa mga liberal na estado gaya ng California at New York. Nanalo rin ang mga Republican sa karamihang pwesto sa Senate at Congress. Kung makuha ng partido ang kontrol sa parehong kamara ay mas madaling maisusulong ni Trump ang kanyang layunin na mapadeport ang illegal migrants at mabawasan ang mga buwis ng mga tao. Handa naman ang mga abogado ng mga parehong partido sa mga posibleng legal challenges matapos ang araw ng eleksyon. Naka-alerto rin ang law enforcement agencies sa bansa sa posibleng karahasan. Nagpahayag na ng kanilang mga pagbati ang iba't ibang leaders sa Pilipinas, Japan, South Korea, Jordan, Zimbabwe, Ethiopia at Somalia. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naging maaga at sunod-sunod ang naging pagbati ng world leaders at kaalyado ng Estados Unidos kay President-elect Donald Trump. Hindi pa man opisyal na inaanunsyo kagabi ang pagkapanalo nito. Mula sa Austin, Texas, USA, may humahataw na balita si Marie Peñaranda live. Hataw Balita ngayon. Marie, sino ang mga maagang bumati kay President-elect Donald Trump? Yes, good morning amigo. At hindi pa man opisyal na inaanunsyo kagabi ang pagkapanalo ni US President Donald Trump, ay may ilang US allies at world leaders na maagang bumati sa kanya sa social media. Amigo, isa sa mga unang naghatid o nagpahatid ng pagbati ay si Hungarian far-right President Viktor Orban, na isa rin sa ilang world leaders na nag-endorso sa kampanya ni Trump. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang election performance ng dating Pangulo ay isang history-greatest comeback. Binati rin amigo ni French President Emmanuel Macron si Trump at sinabing handa ito makipagtulungang muli sa administrasyong Trump. Hindi naman natatakot si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang Trump administration. Ayon kay Zelensky, inaalala nito ang kanilang naging pag-uusap noong Setyembre patungkol sa strategic partnership ng US at Ukraine at mga gagawing paraan upang matigil ang agresyon ng Russia. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Mexican President Claudia Sheinbaum na hindi dapat mangamba ang Mexico sa banta ni Trump. Napapatawan ito ng 25% tariff sa Mexican imports kung hindi pipigilan ng kanyang bansa ang drugs at criminal immigration sa US. Ayon kay Sheinbaum, isang malaya, independent at sovereign country ang Mexico at mananatili ang magandang relasyon nito sa US. Amigo, wala namang reaksyon ng Russia at Iran leaders sa Trump victory. Ngunit ayon kay Fatima Mohajerani, tagapagsalita ng ruling party ng Iran, walang relevance sa internal affairs ng Iran ang US election.
Balik sa'yo, amigo. Marie, dyan ba sa Texas, nanalo ba si Trump? Oo. Kulang Texas, amigo. Nanalo ang party dito sa estado ng Texas. Okay. Ang Pilipinas ba, nagpabot na rin ba ng pagbati kay Donald Trump? Yes, actually, amigo, ayon kay President Bongbong Marcos Jr., ang pagkapanalo ni Trump ay isang tanda ng matatag na values ng US at inaasahan nito na muling babalik dito nga sa Amerika para naman na talakayin, pag-usapan nila ang mahalagang usapin para sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Amigo. Alright, maraming salamat, Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Hataw Balita. Patuloy ang tensyon sa pinakamalaking port ng Canada sa Vancouver, British Columbia dahil sa welga ng mga manggagawa simula pa noong Lunes. Ito ang humahataw na balita ni Crez Fugaban. Hataw Balita ngayon. Ikalawang araw na nang nagsimulang magsara ang Port of Vancouver dahil sa tensyon sa pagitan ng International Longshore and Warehouse Union o ILWU Local 514 at British Columbia Maritime Employers Association o BCMEA. Kabilang sa mga apektadong produkto ang potash, coal, pulse crops, beef, pork at forest products. Apektado rin ang 40% ng container traffic sa Port of Montreal. Inihayag ni Alberta Premier Danielle Smith at Minister of Transportation Devin Duchesne ang kanilang pagkadismaya sa bagong pagtigil sa trabaho sa sektor ng transportasyon ng Canada na nagdudulot ng posibleng malaking pinsala sa mga Canadian, ekonomiya ng bansa at reputasyon nito bilang maaasahang kasosyo sa kalakalan. Tinatayang nag-e-export ang Alberta ng humigit kumulang 350 million Canadian dollars kada linggo sa mga pantalan ng British Columbia, habang tinatayang mahigit 400 million Canadian dollars ang halaga ng mga produkto ng Saskatchewan. Sa kasalukuyan, wala pang negosasyon sa pagitan ng dalawang grupo. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinakop ng mga armadong rebelde sa Myanmar ang mahalagang lugar ng pagmimina ng rare earth na maaaring makagambala sa supply chain. Nagresulta rin ito sa pagpataw ng China ng trade embargo sa Myanmar at pagsasara ng mga hangganan nito. Ito ang humahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw Balita ngayon. Nabawi ng Kachin Independence Army o KIA ang kontrol sa mga mining hubs sa Chibwe at Sao Lao mula sa Border Guard Force Battalion ng Militar ng Myanmar noong unang bahagi ng Nobyembre. Mahahalagang lugar ito na pangunahing pinagkukunan ng materyales para sa electric vehicles at iba pang teknolohiya. Sinakop din ng KIA ang pangwa sa kalagitnaan ng Oktubre. Kasunod ng pagkikipagpulong ng mga opisyal ng KIA kay Deng Xijun, ang Special Envoy ng China para sa mga usapin sa Asia. Nanganganib na lalong tumaas ang presyo ng rare earths sa mga darating na buwan dahil sa patuloy na supply disruption mula sa Myanmar at posibleng pag-iimbak ng China ng mga stock para sa sariling pangangailangan, lalo na kung lalala ang tensyon nito sa mga kanlurang bansa. Ayon sa US Geological Survey, nakapag-ambag ang Myanmar ng 11% sa pandaigdigang produksyon ng rare earths noong 2023, habang ang China ay may 68%, samantalang 12% naman ang Estados Unidos. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Humarap na sa Land Transportation Office ang driver ng sports utility vehicle na may peking protocol plate at pumasok sa EDSA busway noong linggo. Pinagmulta ng 9,000 pesos ang driver na nagpakilalang si Angelito Edpan at humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang paglabag.
Ipiniliwanag din ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na pag-aari nila ang sasakyan at nagsasagawa na sila ng investigasyon kung bakit mayroong protocol plate ang kanilang sasakyan. Wala po akong intensyon na sagasaan yung enforcer. Yung sasakyan kasi sir automatic. Nung ma-release mo lang konti yung brake sir, mag-abanti siya. Pero hindi ko nung magsabi yung enforcer na i-atras mo sir, in-atras ko kagad sir. Wala akong intensyon na saktan siya. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad na ng closure order ang Quezon City Government laban sa isang club matapos magtala ng bagong kaso ng MPAX na natrace sa nasabing establishmento. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, umabot na sa 6 na kaso ng MPAX ang naitala sa lungsod at lahat ng ito ay konektado sa F-Club. Dagdag pa ng alkalde, layunin na nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga QC citizens at pinanindigan ang pangangailangan ng pagsunod sa mga health regulations, lalo na ng F-Club na dati nang nasuspindi dahil sa paglabag sa mga health protocols. Hataw Balita ngayon. Inihain sa House of Representatives ang House Resolution number 2020 na nag-uutos sa Department of Education DepEd na pansamantalang itigil ang regular na curriculum at magsagawa ng 8 hanggang 12 linggong programa para sa literacy at numeracy recovery. Ayon kay House Committee on Basic Education Chair Roman Romulo, layunin ng programa na matugunan ang mga learning gaps at matiyak na matutugunan ng mga estudyante ang mga kinakailangang academic standards. Binanggit din ng mambabatas ang mga findings mula sa EDCOM 2 na nagpapakita ng pangangailangan ng regular na pagsusuri at mga intervention para sa mga mag-aaral na may problema sa pagbabasa at pagsusuri, lalo na sa mga mas mataas na baitang. Bumaba ang supply ng highland vegetables mula sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province musod ng mga nagdaang bagyo. Ang resulta, naging doble ang presyo ng gulay sa palengke at inaasahan na mas tataas pa kung lubhang maapektuhan ang mga pananim na gulay sa nabanggit na probinsya ayon sa mga trader. Si Grace Flores sumahataw. Hataw Balita ngayon. Matumal ngayon ang benta ni Mario de la Cruz dahil sa sobrang mahal ng presyo ng gulay sa Baguio City Public Market Vegetable Section. Kung dati nakakabenta siya ng libo-libong halaga ng iba't ibang gulay na binibili sa kanya, ngayon halos kalahati ang naibawas. Ayon sa kanya, dahil ito sa higit sa doble ang presyuhan ng highland vegetables sa Baguio City Public Market. Gulay supply natin ng gulay, kunti nang dumadating dahil sa kalamidad na nangyari sa katulad yung bagyo, kunting dumadating na sira kasi. Kaya ngayon, ang kwan ng gulay, tumataas ang presyo nila. Ayon kay Sunny Benedicto, ang Pangulo ng Hanger Market Vegetable Association sa Baguio City, bumaba ang supply ng gulay dahil sa mga nagdaang kalamidad. Talagang kakaunti pa, hindi pa yung ganong harvest time na marami. Oo, yung mga nakarang bagyo, nasira-sira yung mga pananim ng mga farmer natin. Yung mga production nila nagbawas dahil nga nitong dumaang bagyo. Kabilang sa mga highland vegetables na tumaas ang presyo bago dumating ang mga magkakasunod na bagyo, ang celery na dating 50 to 60 pesos ngayon, 100 to 120 pesos na. Green pepper na dating 60 to 80 pesos kada kilo, ngayon 180 to 200 pesos. Patatas na 35 to 40 pesos kada kilo, ngayon nasa 60 to 80 pesos na. Carrots na 50 to 70, ngayon 100 to 120 pesos. Ang cabbage na 20 to 30 pesos noon, ngayon 35 to 40 pesos. Ang broccoli 200 pesos per kilo. Ang sayote na 12 to 15 pesos, ngayon 25 to 35 pesos. Ang talong na 30 to 40 pesos, ngayon 70 to 80 pesos. Ang Baguio beans na 40 to 50 pesos, ngayon 70 to 100 pesos.
Ito yung pangsalad na gulay gaya nitong green eyes at nitong lettuce. Kung dati nabibili mo ng 50 to 80 pesos, ngayon mabibili mo na ng 180 to 200 pesos. Kung minsan, mabibili mo pa ito sa retail ng 300 pesos per kilo. Si Ferdinand Sibayan na isang buyer na nagsusupply ng gulay sa Pampanga Province, bawas na sa kalahati ang order nito na iba't ibang klase ng gulay. Kung dati nag-order siya ng nasa 500 kilo, ngayon nasa 250 na lamang ang kanyang bibilhin dahil sa sobrang taas ng gulay ngayon sa palengke. Bilhin namin. Siyempre, kung mahal, siyempre yung mga consumers naman din naman kaya. Kaya minsan yung order namin, minsan kalahati na lang. Nababawasan ba yung order? Ibig sabihin, kung yung mga dahon-dahon, mga sari-sari, pag kasi konti yung malang gulay, konti yung na-harvest ng mga farmer, kaya gano'n. Konti rin yung order. Ang mga pang-chapsuy na gulay, kung 100 ang isang plastic doon, may pang-chapsuy ka na. Ngayon, mabibili na ng 120 pesos per pack. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinisimulan na naitayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 154.4 million pesos na tulay na mag-uugnay sa mga bayan ng Dingalan at San Luis, Aurora. Makatutulong ito para sa mabilis na koneksyon sa transportasyon at mapalakas ang turismo ng lalawigan. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 154.4 milyon na halaga ng tulay sa Dingalan, Aurora. Matatagpuan ng 3-span concrete bridge sa barangay Dicap, Panikian. Kasama sa disenyo ang dalawang approach A na may haba na 260 lineal meters at approach B na 137.20 meters. Kabilang sa ilalagay ang solar-powered roadway lighting para makatulong sa seguridad at kaligtasan ng mga motorista ang daraan lalo na sa gabi. Sa katatapos na groundbreaking ceremony, binigyan din ni Governor Renante Tolentino ang proyekto ng tulay bilang isang transformative investment para sa lalawigan. Inaasahang mapapabuti ang buhay ng mga residente sa pamamagitan ng pagpapahusay ng akses sa mga mahalagang serbisyo at pagkakataon. Magpapabilis din ito sa pag-unlad ng turismo at transportasyon ng lalawigan. Target ng DPWH na tapusin ang proyekto pagkatapos ng third quarter ng 2025. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Big comeback na may tuturing ang pagkapanalo ni President-elect Donald Trump sa katatapos na 2024 US presidential elections. Matapos matalo kay President Joe Biden noong 2020 at patawan ng iba't ibang kasong sibil at kriminal, itinuturing na isang historic event ang eleksyong ito. Ito ang umahataw na balita ni Marie Peñaranda. Hataw Balita ngayon. Malaking sorpresa kahit na sa mga kaalyado ni President-elect Donald Trump ang pagkapanalo nito laban kay Vice President Kamala Harris sa 2024 US presidential elections. Sinampahan si Trump ng iba't ibang criminal at civil case matapos ang kanyang unang termino bilang Pangulo, kaya naman itinuturing na historic ang nasabing pagkapanalo. Siya ang 45th at ngayon ay 47th President ng Amerika, bagay na pangalawang beses pa lang nangyari sa kasaysayan ng bansa. Si Grover Cleveland, isang Democrat, ang 22nd at 24th President at ang unang Pangulo ng Amerika na nagsilbi ng 2 non-consecutive terms mula 1885 hanggang 1889 at muli noong 1893 hanggang 1897. Siya ang unang Democratic candidate na naupo pagkatapos ng Civil War at nakilala sa kanyang political reform programs. Si Trump naman ay nahalal na 45th President noong November 5, 2016 at muli ngayong katatapos lamang na 2024 US elections. Sa Constitution ng Estados Unidos, ang isang termino ng isang Pangulo ay 4 na taon at hanggang 2 termino lamang. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon.
Balita ngayon. Ilang PhilAm na sumabak sa local elections sa US panalo. Lamang din sa inaabangang resulta ang ilan pa nating kababayang kandidato. Mula naman sa San Francisco, USA, may humahataw na balita si Carmela Marinda. Hataw Balita ngayon. Carmela, sino-sino ba ang mga kababayan nating nanalo sa US elections sa kahapon? Magandang umaga, amigo. Panalo si Christopher Cabaldon bilang bagong halal sa California State Senate. Inaabangan naman natin ang iba pang resulta sa mga kababayan nating sumapak sa eleksyon kahapon. Sa Los Angeles, malaki na ang lamang ni Isabel Jurado na tumakbo laban kay incumbent City Council District 10, Kevin De Leon. Ayon sa Los Angeles County Registrar Recorder, as of 4 a.m. kanina ay nakuha ng PhilAm ang 55.41% ng boto kumpara sa 44% ni De Leon. Nangunguna rin si Jessica Caloza sa kanyang bid upang maging California State Assembly member ng District 52. Nakuha nito ang 67% ng boto habang nasa 32% lamang ang katunggali nito. Nananatili namang lamang si incumbent PhilAm Mayor Todd Gloria na mayroon ng 54.6% ng boto as of 8 o'clock ngayong umaga. Patuloy nating tututukan ang resulta, amigo, para sa iba pa nating mga kababayang sumabak sa US election this year. Balik sa iyo, amigo. Oo. Carmela, congratulations sa ating mga kababayan. Pero ilan ba, Carmela, yung mga kababayan nating tumakbo ngayong eleksyon? Amigo, mayroon 8 PhilAm na sumabak ngayong 2024 elections. Bukod sa ating nabanggit kanina, inaabangan din natin ang resulta para kina Reflectionist Mayor Jocelyn o Re-electionist Mayor Jocelyn Banalo ng Daly City, ang Angelito Tenorio para sa Wisconsin State Assembly at incumbent re-electionist New York State Assembly member Steven Raga. Alright, maraming salamat, Carmela Marinda, live mula sa San Francisco, USA. Ipinahayag ni Prime Minister Shigeru Ishiba noong Lunes ang kanyang hangarin na makipagpulong sa unang pagkakataon kina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa mga international summit sa nagaganapin sa kalagitnaan ng Nobyembre. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Sa muling pagtakbo ng kasalukuyang Japan Prime Minister Shigeru Ishiba, nais niya na mas paigtingin ang relasyon ng bansa sa China at Estados Unidos. Sakaling maitalaga bilang Prime Minister si Ishiba sa darating na eleksyon ng Special Parliamentary Session sa November 11, agad niyang dadaluhan ang Pacific Economic Cooperation Summit sa Peru sa November 15 at Group of 20 Summit sa Brazil sa November 18 upang talakayin ang patuloy na digmaan sa Ukraine at kaguluhan sa Middle East. Nais ding makipagpulong ni Prime Minister Ishiba kay Chinese President Xi Jinping sa pakikipag-ayos sa relasyong pangkalakalan ng dalawang bansa at ang mga benepisyo ng Japanese citizens sa China. Samantala, inaasahan din ni Ishiba na makipagpulong kay President Joe Biden patungkol sa pagpapaigting ng alyansa ng Japan at Estados Unidos. Bago matapos ang termino ni Biden sa Enero 2025, nais ni Ishiba na magsagawa ng trilateral summit kasama ang South Korea. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hindi nagpahuli ang mga kababayan nating runner sa katatapos lang na 2024 New York Marathon. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. Nitong linggo ay sinagawa ang 2024 New York Marathon na dinaluhan na mahigit sa 50,000 runners mula sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, hindi naman pahuhuli ang ilan sa mga kababayan nating sumali ng 26.2 miles o 42.2 kilometers na takbo.
Naging madali para sa iba ang marating ng matagumpay ang finish line, dala na rin marahil ng malamig na panahon kumpara noong nakaraang 2 taon. Ngunit sa kabila nito ay may ilang runners na nagkaroon ng injuries o di kaya na may pinulikat sa kasagsagan ng pagtakbo. Kaya naman ang payo ng kababayan nating runner na si Roland Ocampo at si Ann Morhim na tuloy-tuloy ang pag-ensayo bago sumapit ang araw ng marathon. Weekends, long runs, weekdays, since meron kami kanya-kanyang trabaho, kanya-kanya rin ang ensayo. Pero pagdating ng weekends, naglo-long run kami, nagsasama-sama kami. So it's a preparation as in weeks leading to the race. Is it carbo loading? It took like 3 days for us. Carbo loading and hydration. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Patuloy na nagbabanta ang Typhoon Marce sa Northern Mainland Cagayan, Babuyan Islands area. Batay po sa pinakabagong bulletin ng Weather Bureau Pag-asa as of 5 a.m. ngayong November 7, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 200 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, na may hangin maabot sa 155 km per hour at bugso na nasa 190 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 4 sa northern portion ng mainland Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands at northeastern portion ng Apayao. Signal number 3 naman ang nakataas sa southern portion ng Batanes, rest of Cagayan at Apayao, Ilocos Norte at ang northern portion ng Abra. Nasa ilalim ng signal number 2 ang rest of Batanes, northern at central portion ng Isabela, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at ang northern portion ng La Union. Signal number 1 naman po sa rest of La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, Benguet at Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, pati na po sa northern portion ng Nueva Ecija at Zambales. Manatili pong nakatutok sa UNTV para sa latest na ulat tungkol kay Typhoon Marce. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Nasa day number 8 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Efeso Kapitulo 5, talatang 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, Ikapito sa buwan ng Nobyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at UNTV Radio Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, November 7, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Bert Cerudo mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na, good morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.